Sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito, samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Imagine a non-Christian defining the faith of the Christian. Yun ang malaking hindi alam ng maraming Kristiyano. Dahil binyagan siya noong mamamatay na siya many years after. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome po sa isa na namang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia. Sa Exodo 23:1, ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Klaro-klaro po mga kapatid. Ayon po sa talatang ito, hindi tayo gagawa ng pahayag na hindi totoo, especially mga misleading na mga impormasyon. Alam naman natin, meron po mga kumakalat talaga ng mga video na paninira sa Iglesia Katolika. At susuriin naman natin ngayon, ito pong ipinadala sa atin mula po sa Factbusters PH Facebook page, mula po kay Warren Castro Gabales. Ito po ang kanyang tanong. Kaburnok, paki-iimbestigahan mo sana itong video na ito dahil base dito, si Father Robert Reyes ay mukhang wala na sa hulog ito. Pakitapik po si Father Robert Reyes dahil mukhang antikristo na. Sana ay matalakay mo ito dahil ginagamit ito ng mga ibang sekta, kagaya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, para siraan ng Iglesia Katolika. Salamat po talaga kapatid. Mabuhay ka. Salamat talaga Warren Castro Gabales sa inyong napakagandang tanong at nagbigay po siya ng link. Ito po lang video mula po sa... sandali. Parang kilala ito. No? Yung dating video ng dating programa ni Corina Sanchez na Rated K. At nilagyan pa ng umpisang title, The Truth Prevail. Aba, The Truth Prevail pa daw. Naku. Ano ba ang video na pinapakalat ng mga sekta na mula sa Rated K para siraan ang Iglesia Katolika? Sige, titingnan natin mga kapatid. Daw, si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang Katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito, samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Imagine a non-Christian defining the faith of the Christian. Yun ang malaking hindi alam ng maraming Kristiyano. Dahil binyagan siya noong mamamatay na siya many years after. Aba, grabe Umpisa pa lang yan mga kababayan. Hetong sinabi ni Corina Sanchez sa kanyang programa. Ito Sabi niya, si Emperor Constantine, sabi niya Constantine. Tanging si Constantine. Hindi po Constantine. Constantine si Emperor Constantine daw ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo, samantalang hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. At sumabat pa itong kanyang in-interview ni Corina Sanchez. Sabi niya, si Emperor Constantine ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay. Aba, tanong, totoo ba itong sinasabing ito ng The Truth Prevail daw na pinapakalat ng ibang sektang pangreliyon na propaganda laban sa Iglesia Katolika? Sige, tignan natin. Susuriin natin mga igi, Si Emperor Constantine ba ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay? Yan muna yung sasagutin natin, Babasahin natin ng isang aklat. Ito pong A Concise History of the World na isinulat ni J.M. Roberts
na isinulat noong 1993, babasahin natin sa pahina 164. Ito po siya. Finally, though he never formally disavowed the old religions and cults, he declared himself a Christian. Like many other early Christians, Constantine was not baptized until he was on his deathbed. Yan, klaro po mga kababayan. Ibig sabihin, totoo. Itong si Emperor Constantine ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay. Tama po yun. Tama yun. Ngayon, sa paningin ba ng Iglesia Katolika, si Constantine ba ay isang Kristiyanong Katoliko bago ba siya nabinyagan? Tandaan natin, ang pagkabinyag po kay Constantine, mga kapatid, ay nangyari bago siya mamatay o in his deathbed. So, ibig sabihin ba, before siya bininyagan, hindi ba siya Kristiyanong Katoliko? Technically. Babasahin natin, mga kapatid, ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1267, ganito ang nakasulat. Baptism makes us members of the body of Christ. Therefore, we are members one of another. Baptism incorporates us into the church. For the baptismal fonts is born the one people of God of the new covenant, which transcends all the natural or human limits of nations, cultures, races, and sexes. For by one Spirit, we were all baptized in one body. Ibig sabihin, technically speaking, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1267, para makapasok sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, you need to be baptized. Klaro po. Kaya, si Constantine po ay hindi pa ganap na Kristiyanong Katoliko bago pa siya nabinyagan. Ibig sabihin, yung sinabing ito ni Ma'am Corina Sanchez na itong pahayag niya na, samantalang hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine, tama po yun, May tama po itong sinabi ni Miss Corina Sanchez. Okay, so, punta naman tayo sa unang parte na kanyang sinabi, si Emperor Constantine daw ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Si Emperor Constantine ba ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo? Tingnan natin, suriin natin, mga kapatid. Babasahin naman natin isang aklat po, Contents Pictured Encyclopedia. Ganito pong ating mababasa sa 1992 edition sa Volume 2. Sa pahina 870, ganito po ang nakasulat. Constantine's mother Helena had long been a Christian, so the emperor may have been favorably inclined towards Christianity before this victory. Sandali ha. Okay, sabi dito, ulitin ko lang. Constantine's mother Helena had long been a Christian, so the emperor may have been favorably inclined towards Christianity before this victory. Ibig sabihin, mga kababayan, si Helena po ay ganap na Kristiyano. Kung ang nanay ni Constantine ay si Helena na isang Kristiyano na, ibig sabihin, si Constantine ay hindi ang nagbuo ng Kristyanismo. Ibig sabihin, si Helena, kasi dati na siya Kristiyano, nanay ni Constantine na si Helena, Kristiyano na siya dati pa, ibig sabihin, hindi po si Constantine yung nagbuo ng Kristyanismo. Mali po yun. Nako pagpapatuloy natin ang pagbasa. Next year, his famous Edict of Milan gave the Christians the right to practice their religion openly, thus placing them on an equality with the pagans. Klarong-klaro, ibig sabihin, dati na may pagan at may Kristiyano. So, para may equality, kasi dati po, yung mga Kristiyano ay pinipersecute ng mga paganong Romano. Pinapakain sa leon, etc. So, nung dumating si Constantine ay napa-unite at naging equal po ang pagtingin sa mga Kristiyano at sa mga pagano base po sa Edict of Milan. He built Christian churches and he placed the great imperial post at the service of the bishops to such an extent that the people complained that so many bishops traveling free of charge demoralized the service. Ibig sabihin, itong si Constantine ay nagtayo ng mga Christian churches. Halimbawa, ito pong St. John Lateran Basilica. Yan po yung example. At ito pong Church of the Holy Sepulchre. So, yan po yung mga halimbawa ng itinayo ni Constantine. At sa dulo, meron pong nakasulat na ganito. And before his death, he himself professed the Christian faith and received baptism. So, yan na po yung diniscuss natin kanina sa deathbed po. Before siya namatay, si Constantine ay tinanggap po niya na siya ay Kristiyano. Kung si Constantine ay ang nadeklara ng Edict of Milan para maging malaya ang mga Kristiyano, ibig sabihin hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristyanismo sa buong
Roman Empire. Hindi po siya talaga yung nagpalaganap. Mali po. Siya lang yung susi. Kasi sa pamamagitan ng Edict of Milan, yan po yung susi para lumaganap ang Kristyanismo sa buong Roman Empire. Kaya sa sinasabing ito ng rated K episode, Tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito. Samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. nako na si Emperor Constantine daw ang nagbuo. Mali na po yun. Hindi po nagbuo si Constantine. At nagpalaganap, mali din yun. Kaya, busted yan! Nako, mali. Ipagpapatuloy po natin ang pagsusuri sa video nating pinanood kanina. Ito po, panoorin natin, mga kapatid. Ang apat na Gospels ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay hindi lamang ang mga librong naglalaman ng buhay ni Kristo sa mundong ibabaw. Mahigit daw sa 277 libro ang sadya o manong hindi isinama sa Biblia. So, hindi lang naisama sa opisyal na bersyon ng Biblia. Dahil ang nag-declare ng official version ng Biblia ay si Constantine. Tinanggal niya ito. Tinanggal ito dahil bawal. Ano kung bawal? Bakit? Sinabi ni Barnabas na hindi Diyos si Jesus. Sino ang nag-define na Diyos si Jesus? Hindi naman si Jesus, si Constantine. Aba, grabe talaga itong yung video na yan. Ito. Sabi ni Corina, mahigit 277,000 ng mga libro at aklat ang hindi po isinama sa Biblia. Ay, ang dami talaga, no? Sige. Nung tinanong ni Corina, itong lalaki ito, di ko kilala ito no? Sino ba ang nag-define na Diyos si Jesus? Ang sabi ng lalaki ito, sabi niya daw, si Constantine. Aba, totoo kaya ito, mga kababayan? Tanungin natin. Sino ba ang nag-define na Diyos si Jesucristo? Papasahin natin, Grolier Encyclopedia of Knowledge, ito pong 1991 edition, sa volume 5, page 240, ganito po ang ating mababasa. The following year, Constantine assembled the bishops in a council at Nicaea to debate the doctrines of Arius, a presbyter of Alexandria in Egypt, who argued that Christ was a created being and therefore not divine. Although this was not Constantine's first attempt to reconcile orthodox and heretical factions in Christianity, it was the first time he had used the imperial office to impose a settlement. Following a lengthy and heated debate, the bishops condemned Arianism and adopted a creed, the Nicene Creed, that affirmed the divinity of Christ. Sabi dito, babalikan ko lang, following a lengthy and heated debate, the bishops condemned Arianism and adopted a creed that affirmed the divinity of Christ. Tanong, sino po ba ang nag-aproba at nag-define ng divinity of Christ, mga kababayan? Base po sa encyclopedia ito, hindi po si Constantine, kundi yung bishops ng Council of Nicaea. Palpak ata. Tanong muna, bago mag 325 AD o yung taon kung saan nangyari itong Council of Nicaea, tinuro ba ng unang mga Kristiyano na si Kristo ay Diyos? Tingnan natin, mga kababayan. Tanungin natin ng mga church fathers. Mula po kay Polycarp, ganito ang ating mababasa sa Letter of Polycarp to the Philippians chapter 12 verse 2. Now make the God and Father of our Lord Jesus Christ and the eternal high priest himself, the Son of God, Jesus Christ, build you up in faith and truth, and to us with you and to all those under heaven who will yet believe in our Lord and God Jesus Christ and in his Father who raised him from the dead. Sabi ni Polycarp, si Jesucristo po ay Diyos. Yan kailan po siya nabuhay? 69 to 155 AD. So bago po nung Council of Nicaea itong kanyang pahayag. Punta natin si Saint Ignatius sa kanyang letter to the Ephesians chapter 18 verse 2. For our God, Jesus the Christ, was conceived by Mary according to God's plan, both from the seed of David and of the Holy Spirit. Klarong-klaro, ang Diyos po na tinutukoy ay si Jesucristo. For our God, Jesus the Christ. Yan punta naman natin muli si Ignatius. Ganito ang kanyang sinabi sa letter to the Cimmerians chapter 1 verse 1. I glorify Jesus Christ, the God who made you so wise. Klaro-klaro, Jesus Christ is the God who made you so wise. Klarong-klaro po yan,
O, isa pa pahayag ni Ignatius sa letter to the Romans chapter 3 verse 3. For our God, Jesus Christ, is more visible now that He is in the Father. O, klaro po. Ayan ha. O, punta naman natin kay Justin Martyr na nabuhay noong 100 AD hanggang 165 AD. Ganito ang ating mababasa sa Dialogue with Trypho, verse 128. And that Christ being Lord and God the Son of God, and appearing formerly in power as man and angel, and in the glory of fire as at a bush, so also was manifested at the judgment executed on Sodom, has been demonstrated fully by what has been said. Klaro-klaro. God, the Son of God, si Jesus Christ. Klaro-klaro, ayon kay Justin Martyr. Isa pang pahayag niya sa First Apology, verse 63, ganito ang ating mababasa. The Father of the universe has a Son, who also being the first begotten Word of God, is even God. Klaro-klaro, Jesus Christ is also God, ayon kay Justin Martyr. Basahin naman natin ang pahayag ni Irenaeus of Lyons na nabuhay noong 130 hanggang 202 AD, before po ng Council of Nicaea. Ganito po ang ating mababasa sa Against Heresies, Book 4, Chapter 6, verse 7, ganito ang ating mababasa. He received testimony from all that he was very man, and that he was very God, from the Father, from the Spirit, from angels, from the creation itself, from men, from apostate spirits, and demons. Klaro. Mga kababayan, si Jesucristo'y Diyos ayon kay Irenaeus of Lyons. Isa pang pahayag ni Irenaeus of Lyons sa Book 4, Chapter 5, verse 2, ganitong ating mababasa. Christ Himself, therefore, together with the Father, is the God of the living, who spoke to Moses and who was also manifested to the fathers. Punta naman natin sa Treatise on the Soul, verse 41 na isinulat ni Tertullian na nabuhay po sa pagitan ng 150 AD hanggang 225 AD. Ganito pong ating mababasa. For God alone is without sin, and the only man without sin is Christ, since Christ is also God. Klarong-klaro, mga kababayan. Punta naman natin ang sinabi ni Hippolytus of Rome na nabuhay noong 170 hanggang 235 AD sa aklat niyang Refutation of All Heresies, chapter 10, verse 29. Ganito ang ating mababasa. The Logos alone of this God is from God Himself. Wherefore, also the Logos is God, being the substance of God. Klaro, Diyos talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun po sa mga early Christians. Punta naman natin si Origen na nabuhay noong 185 AD hanggang 254 AD sa aklat niyang De Principiis Preface. Verse 4, ganito ang ating mababasa. Jesus Christ in the last times, divesting Himself of His glory, became a man and was incarnate, although God, and while made a man, remained the God which He was. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, bago mag 325 AD, tinuro na ng unang mga Kristiyano na si Kristo ay Diyos. Kaya nga, ibig sabihin, pinagtibay lang talaga sa Council of Nicaea at inaffirm lang po ng mga bishops sa Council of Nicaea ang turo na si Kristo ay Diyos. Klarong-klaro. Nasa aklat na yan, nasa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 240. Nako kailangan pang pagtibayin sa Council of Nicaea ang turo na si Kristo ay Diyos para masagot po ang maling turo ng Arianism na ating nabasa kanina sa Grolier Encyclopedia. Kaya itong sinasabi ng lalaking ito, Sinong nag-define na Diyos Jesus? Hindi naman si Jesus, si Constantine. Sino bang nag-define na Diyos si Jesus? Si Constantine daw. Busted yan! Nako, mali yan. Ipagpapatuloy na natin ang pagsusuri sa nasabing video. Panoorin ninyo, mga kapatid. Ang secret archives ay taguan ng mga ipinagbabawal na literatura na maaaring makasira sa pananampalatayang Katoliko. Nakasaad sa batas ng kanon na ang simbahan at bawat diocese ay magkaroon nito. Kaya iniingatan ng simbahan kasi bagamat totoo yan, kapag ilalabas mo, anong purpose ang silbi niya? Kundi gumawa ng skandalo at masira lang yung simbahan. Aktibong alagad ng simbahang Katoliko si Father Robert Reyes, pero mismong siya ay sang-ayon na ang simbahan daw ay isang baul ng sikreto. Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan at sa sobrang dami, ewan ko lang kung anong gagawin ng kasalukuyang Papa. Ito ba'y ilalabas niya, ilalantad niya, tingi siya ng tawad?
yan ang naririnig natin, yan ang kwento-kwento, pero wala tayong katibayan na mayroon nga. Kasi kung secret nga talaga, sinong nakakaalam? Okay, sige. Sabi ni Corina Sanchez kanina, nakasaad daw sa batas ng kanon na ang simbahan at bawat diocese ay magkaroon ng secret archives. At sinabi naman ni Father Robert Reyes, yung sinabi niya kanina, kapag nilabas mo ang nasa secret archives, ano ang silbi niya? Aba, nako, grabe Okay. So, tanong, totoo kaya ang sinabi ni Corina Sanchez? Meron ba sa Code of Canon Law itong secret archives? Basahin natin. Sa Canon 489.1, ganito po ang ating mababasa. In the diocesan curia, there is also to be a secret archive. Or at least in the ordinary archive, there is to be a safe or cabinet which is securely closed and bolted and which cannot be removed. In this archive, documents which are to be kept under secrecy are to be most carefully guarded. Yan pong nakasulat sa Canon 489.1 ng Code of Canon Law. Tandaan natin, kailangan meron pong secret archive sa diocesan curia. So, tanong, ano bang nilalaman ng secret archive na tinutukoy? Sa point 2 o Canon 489.2, ganito ang ating mababasa. Each year, documents of criminal cases concerning moral matters are to be destroyed whenever the guilty parties have died or 10 years have elapsed since a condemnatory sentence concluded the affair. A short summary of the facts is to be kept together with the text of the definitive judgment. Klaro-klaro po mga kababayan, yung secret archives, yung ilan sa mga dokumento ay mayroon pong criminal cases, mga moral matters, o halimbawa yung mga kaso ng mga pari na nagkaroon po ng rape cases o ganyan. So yung mga skandalo ng simbahan, halimbawa nililitis po yan sa korte, so pwede po yung itago doon po sa secret archive. Kailangan talaga yan. Kaya nga sabi ni Father Robert Reyes, maraming ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan at sa sobrang dami, ewan ko na lang po kung ano ang gagawin ng Santo Papa. Yan yung sabi ni Father Robert Reyes. Tanong, totoo kaya ang sinabi niya ito, mga kapatid? Ano ba ang simbahan na tinutukoy ni Father Robert Reyes? Alam niyo, pwede nating sagutin yan gamit ang Biblia. Babasahin natin sa 1 Korinto 12:27, ganitong ating mababasa. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ibig sabihin, mga kababayan, meron pong binabanggit na katawan ni Kristo. Alam naman natin, yan po yung iglesia. Kasapi po tayong lahat sa iglesia, sa katawan ni Kristo. Sino ba ang tinutukoy na kayo sa 1 Korinto 12:27? Kasama ba sa kayo ang mga manggagawa ng Diyos kagaya ng mga pari sa tinutukoy na ito? Basahin natin mga kababayan sa 27, simulan natin, yung binasa natin kanina, ipagpapatuloy lang natin sa 28. Ulitin ko lang Kayo nga ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay bahagi nito. At itinalaga ng Diyos ang ilan sa iglesia. Una ay ang mga apostol, pangalawang mga propeta, at pangatlo ang mga guro. Yung ginamit natin, saling ang salita ng Diyos Biblia. So, ibig sabihin, yung katawan ni Kristo na siyang iglesia, yung mga guro, apostol, mga propeta, kabilang po sa katawan ni Kristo. Klaro po. Ibig sabihin, yung mga pari na naging guro natin sa Iglesia Katolika ay kasama sa katawan na tinutukoy. So, balikan natin yung binasa natin kanina. Sabi dito, una ay ang mga apostol. Tandaan nito, mga apostol, kabilang po sa katawan ni Kristo. Ang mga apostol ay kasama sa katawan na tinutukoy po sa 1 Korinto 12:27 hanggang 28. Alam naman natin, ang mga apostol ay nalaman nating nagkasalamin noon. Especially si Pedro. Yan. So, ang mga apostol ay hindi rin naman perpekto. Ang mga apostol ay hindi rin perpekto. Ngunit, hindi yan lang ang kasalanan nila sa pagsisilbi sa Diyos. Kaya nga kung basahin mo sa dulo, 1 Korinto 12:31, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Klaro. Ibig sabihin, mag-struggle po ang mga kabilang sa katawan ni Kristo na siyang iglesia sa paggawa ng kaloob ng Diyos. Kahit makasalanan sila, sila'y buong sikap na gampanan ang katungkulan nila bilang parte ng katawan ni Kristo. Kaya yung tinutukoy po sa pahayag ni Father Robert Reyes, maraming ginawang mali ang katawan ni Kristo, yung nasa katawan ni Kristo na simbahan o iglesia, kabilang po doon yung mga pari, yung mga lay o ikaw na Katoliko,
alam ko may kasalanan ka rin, ano? O, yun po yung tinutukoy ni Father Robert Reyes. Kaya nga, si Pope Francis at ang iba pang mga naging Santo Papa, ginagawa ng lahat para matigil na ang mga kasalanan ng ilang mga pari sa ating simbahan. Halimbawa, ito pong nabasa ko sa nbcnews.com. Makikita nyo naman na nagsisikap talaga ang simbahang Katolika na iayusin itong mga gusot na meron ang simbahan. So, kaya wag mong gawing rason ang pag-alis sa Iglesia Katolika at sumama sa ibang sekta na gawa ng tao dahil sa mga kasalanan ng kasapi ng katawan ni Kristo na nasa Iglesia Katolika. Katunayan nga meron mang pahayag ating Panginoong Kristo. Kung naalala ninyo, ito pong eksena sa Biblia na yung mga Pariseo ay sana, gusto nilang batuhin ang isang makasalanang babae. Babasahin natin ang sinabi ni Kristo sa Juan 8:7. Gagamitin ko na lang yung magandang balita Biblia. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Klarong-klaro po. Mga pari, may kasalanan din yan. Ang lahat po, may mga kasalanan po. Ibig sabihin, kung sino pong nanghuhusga dyan, sige nga, kung wala ka rin kasalanan, kunin mo yung bato, ibatuhin mo sa kanya. Nako Kaya yun po ang aking masasabi dito po sa pahayag ni Father Robert Reyes at valid naman po kanyang sinabi. So, ipagdasal po natin ang ating simbahan, ang mga kaparian at lahat po ng bumubuo ng Iglesia Katolika. Kaya maraming salamat kay Warren Castro Gabales sa iyong napakagandang katanungan. Bro, wag kang mag-alala, ipagpapatuloy natin ang pagsusuri sa video na ito sa susunod na episode. Kaya ano bang masasabi mo sa ating episode yun mga kababayan? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, pakismash po ang like button at mag-subscribe sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I